Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Panginoon.
mga pastors, mga lingkod ng Diyos, mga evangelist, at mga baguang kapatiran. Sa gabi po ito ang ating talakayin po itong dahil mainit ang issue ngayon sa nangyayaring digmaan sa Iran. Mga kapatid, ito po ay fulfillment po ng prophecy ng Lord. Ang Iran po, alam nating lahat na ito po ang yung ancient name ng Iran ay Persian. Ano po? Alam lahat yan ng mga mangaral. Ngayon po, ito po ay meron talagang prophecy ang Lord sa Persia na talagang darating ang huling araw na ibabagsak ng Lord ang Iran. May malaking ginampan ng papel ang Iran o Persia sa kasaysayan po ng plano ng Lord, itong nakasulat, no? Itong kasulatan, makikita natin dito itong napakaraming naging role po ng Persia o Iran nung Old Testament hanggang sa darating na panahon. Itong panahon po ng tinatawag na tribulation period, magkakaroon po ng malaking papel ang Iran sa kasaysayan ng sanlibutan po, itong mundong ito, bago maghari ang Panginoon sa lupang ito, sa tinatawag na millennial reign of Christ, maghahari ang Panginoon ng 1,000 years bago dumating po ang judgment at ang tinatawag na new heaven and new earth. Po. Ngayon dito po tayo sa Ezekiel chapter 38. Ito po ang ating
tatalakayin ngayon para makita natin itong huling digmaan. Itong tinatawag ng Panginoon na Armageddon, magkakaroon ng Armageddon sa last days. At ito ang magiging kapalaran po o kahihinat na ng bansang Russia, China, nakahula lahat dito. Iran, Ethiopia, Libya, mga kapatid, kasama na ang Turkey, Jordan. Dito po makikita natin ang pinaka future nila sa kasaysayan po ng Bible. Ito po ay naka-prophecy na. Tapos na. Sabi nga ng Panginoon, dinideklara ko ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap mula pa noong ancient times. Akin nang nire-reveal ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Kaya nga tayong mga Kristiyano, alam na natin ang magiging future po ng bansang Israel. Alam natin ang future ng Russia, ng Amerika, ng mga bansa na mga Muslim nations na kaalyado po ng Russia. Nakahula lahat sa Bible yan. Pati na ang Persia o Iran. Kaya topic natin itong Iran. Tingnan po natin itong Ezekiel 38. Napakagandang revelation po nito. Napakagandang revelation dahil maraming Kristiyano, minsan hindi po nila alam ito, lalo na yung mga baguhang Kristiyano. Tingnan natin ito sinabi ng Lord. Basahin natin mula dito sa chapter 38 ng book of Ezekiel, beginning verse 1, babasahin ko po. Hanggang dito muna sa verse 8. Sabi ng Panginoon, "And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal, and prophesy against him." Dito mga kapatid, nag-pause muna tayong konti. Nangusap ang Panginoong Diyos kay Propeta Ezekiel at kinuman siya na mangaral laban kay Gog. Sabi rito, "The land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal," sabi ng Lord, "and prophesy against him. And say, Thus saith the Lord God, Behold, I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshech and Tubal." Sabi ng Panginoon, ako'y laban sa iyo, O Gog. Laban ng Diyos sa Gog. Galit ang Diyos kay Gog. Sino ba si Gog? Siya raw ang chief prince of Meshech and Tubal. Dito pa lang po mauunawa na natin. Sabi niya sa verse 15, "And thou shalt come from the place out of the north parts, thou and many people with thee, all of them riding upon horses, and a great company, and a mighty army." May kasama siyang napakadaming army. "And thou shalt come up against the people of Israel as a cloud to cover the land. And it shall be in the latter days," mangyayari daw ito sa huling panahon, sa mga huling araw, "And I will bring thee against my land, that the heathen may know me, when I shall be sanctified in you, O Gog, before their eyes." Maliwanag po ito mga kapatid. Itong si Gog, nanggaling daw siya sa north parts. Sabi rito,
Thou shalt come from thy place. Ano yung lugar niya? Out of the north parts. Aliwanag ito yung mga clue. Makikita natin yung mga clue ito, makikilala mo kung sino itong si Gog. Sabi niya siya raw ang chief prince of Meshech and Tubal. At siya ay nagmula sa north parts. Isang superpower na bansa na nagmula sa north parts, sabi ng Lord. Wala pong ibang bansang ganyan kundi ang Russia, mga kapatid. At siya ang prinsipe ng Meshech at Tubal. Sino naman itong Meshech? Ang chief na, alam niyo na, no? Chief prince ng Meshech at Tubal. Ang Meshech, ito po ang ancient name po ng Moscow, ang capital ng Russia. Meshech o Moscow noong unang panahon. Ang Tubal naman, ito po ngayon ang Tuvolsky o Tuvolsk. Kaya nga makikilala mo na ito'y Russia. Dahil sa mga clue ito, at siya nagmula, siya ang northern power, north parts. Kung ang Amerika ay tinatawag na superpower sa west, ang Russia sa north, ang China sa east, at ang iba pang mga bansa. Maraming superpower sa east. Mga kapatid, isa na ang China. Kaya nga mga kapatid, makikilala mo kung sino ang tinutukoy ng Lord na Gog. Sino naman si Magog? Kasi maraming Kristiyano, hindi nila kilala. Ano ba itong Magog? Ang Magog po, yun po ang Russia. Si Gog, ito ang pinaka political leader nila, pinaka pangulo o hari, presidente. Sabi rito, siya ang chief prince of Meshech and Tubal. Ang Magog naman, sabi rito, the land of Magog. Ito yung land, ito yung bansa, ang Russia. Kaya makikita mo rito ang mystery, mauunawaan mo na. Okay. Sabi ng Panginoon sa verse 3, and say, thus saith the Lord God, behold, I am against you, O Gog. Sabi ng Panginoon, ako'y laban sa iyo, O Gog. Galit ang Diyos kay Gog, the chief prince of Meshech and Tubal. And I will turn thee back. Sabi niya, pababalikin kita, sabi ng Lord. Kasi lumusob siya sa Israel. Sa last days, lulusob ang Russia sa Israel. Sa ngayon po, wala pang makatalo sa Israel. Mga kapatid, wala pang makakatalo. Lahat ng Muslim takot sa Israel ngayon. Lalo na sa nangyaring digmaang ito, wala pong makakatalo ngayon sa Israel. Matatalo lang po ang Israel, ang bansang Israel, sa panahon ng Armageddon. Sa panahon na nagkaisa na, magkakaroon na ng coalition ng mga bansang ito, matutupad ang prophecy ng Lord sa Zechariah chapter 14, sabi ng Lord, titipunin ko lahat ng bansa, magsasama-sama, at sila'y lulusob sa aking bayang Israel, sa Jerusalem. At doon, sabi ng Lord, marami silang papatayin. Sabi ng Panginoon, papatay nila ang mga 2/3 ng population ng Israel. 2/3. Kaya ang Israel, kung aabot sila ng mga, let's say sabihin natin nasa 60 million sila, more or less, ang population, yung 2/3 niya, napakarami. Mga 40 million ang papatay ng Antikristo. Gagamitin niya ang mga bansang ito. Russia at ang iba pa, Iran. Mga kapatid, makikita natin dito. Kaya, ito tuloy ko po yung basa. Pababalikin kita, sabi ng Lord, dahil lulusob sila sa Israel. I will turn thee back and put hooks in thy jaws. And I will bring thee forth, and all thine army, pati lahat ng iyong army, mga military. Sabi niya, pababalikin ko kayo. Horsemen, horses, horsemen, all of them clothed with all sorts of armor, even a great company, and bucklers, with bucklers and shields, all of them handling swords. Kaya mga sundalo ito Verse 5, ito ang mga bansa, 5 bansang Muslim, nakakampi sa Russia. Ito ang kasama niyang lulusob sa Israel sa last days, at doon lang po matatalo ang bansang Israel, maraming
papatayin sa mga Israelita, halos two-thirds, sabi ng Sekaraya, ang matitirang buhay lamang po ay one-third. Kaya sa 60 million, baka 20 million lang yung matitirang buhay. At yun ang babalikan ng Panginoong Jesucristo sa kanyang third coming. Sa tinatawag na Armageddon, lalaban si Kristo at ang kanyang mga saints, ayon sa banal na kasulatan. Sabi rito, ito ang mga kasama ng Russia. Number 1, Persia. Ang linaw, nangunguna ang Iran, mga kapatid. Ang Persia ay ang Iran ngayon. Persia. Pangalawa, Ethiopia, Libya. With them, all of them with shield and helmet. Ibig sabihin, mga sundalo, yung mga military ng Persia, Ethiopia, itong Iran at Libya, sasama lahat ng kanyang mga sundalo para ito pong Israel ay talagang patayin, no? Ubusin. At pangapat, kasama nila ang Gomer and all his bands, the house of Togarma of the north quarters. Kasama ang Turkey. Ang Togarma po, ito ang bansang Turkey. Turkey, no? At ang sabi rito, pati na ang lahat ng kanyang mga sundalo. And many people with you. Sabi, with thee. Kasama pa ng Russia ang marami pang tao. Sabi niya, kaya naniniwala ako dito. Kasama niya ang China, North Korea. Lahat ng kaalyado ng Russia ngayon, kilala natin, no? Yung mga, alam niyo na, yung mga komunista at iba pang Muslim. Aring pati Pakistan, no po? Kasi sabi ng Lord, titipunin niya ang mga bansa. Kaya dito mga kapatid, kaya pag lumusob sila sa bansang Israel, ako naniniwala ako baka hindi lang 100 million soldiers, 100 to 200 million na mga sundalo, paliligiran ng Israel para matupad ang kasulatan, yung sinabi ni Jesus Christ, sinabi ng ating Panginoon na darating ang araw, ang Israel daw ay kukubkubin ng napakaraming sundalo. Naka-prophecy yan sa Ebanghelyo. Sabi ng Lord, no? Kaya nga, mga kapatid, ito ang lulusob. Ituloy ko po. Be thou prepared, sabi ng Lord sa Russia, kay Gog, sa presidente ng Russia. Maghanda ka, and prepare for thyself. Thou, ikaw, and all thy company that are assembled unto thee, and be thou a guard unto them. Be thou a guard unto them. Ikaw ang magiging pinakagwardya nila, ang Russia. Totoo naman yan mga kapatid, di ba? Sino ba ang supplier ng armas ng mga Muslim countries? Hindi ba ang Russia? Siya ang sumusupply sa kanilang mga fighter jets, tulad ng Iran. Saan nagmula ang nuclear technology ng Iran? Hindi ba sa Russia? Mga kapatid, yan po ay naririnig natin lagi sa internet, no po? Na kaya nga maraming galit sa Russia dahil binigyan niya ng, nagbenta siya ng technology raw, ayon sa balita, sa Iran. Kaya nga alam ng US yun. Kaya nga mga kapatid, worried si Putin, worried din itong China. Kasi kaalyado nila ang China at Russia. Makikita nyo rito yung katuparan ng hula ng Panginoon. Natupad po. Okay, tuloy po natin. Ikaw ang pinakagwardya nila. Kaya nga maliwanag, ang Russia ang pinakagwardya ng mga Muslim sa Middle East. And after many days, verse 8, thou shalt be visited. In the latter years, thou shalt come into the land that is brought back from the sword. Sabi ng Panginoon, darating ang huling araw, mga huling araw, lulusubin mo ang isang bansa na ibinalik mula sa tabak. Anong bansa ba ang ibinalik sa sarili niyang bansa na galing sa tabak? Captivity. Hindi ba ang Israel? Israel lang po ang tinutukoy ng Lord dito. Lulusubin mo ang aking bayang Israel. Yun ang ibig sabihin ng Lord. And
is gathered out of many people. Tignan nyo. Inipon lang silang muli at ibinalik sa bansa nila ang Israel mula sa iba't ibang bansa. Against the mountains of Israel, which have been always waste. But it is brought forth out of the nations, and they shall dwell safely, all of them. Kaya nga, galit ang Diyos sa Russia. Kasi ang Russia, alam niyo naman, kalaban niya ang Israel. Alam natin yon. Lalo na nang tumulong ang Israel sa Ukraine. Di ba mga kapatid? Kaya nga, ang Russia may galit din sa Israel. Pati na ang China. Yan lahat yan. Iran. Ang Iran, laging sumisigaw yan ng death to Israel. Di ba? Yan ang sinisigaw nila lagi. Talagang, kaya nga itong Iran, itong dati niyang Ayatollah, yung namatay, di ba, bumuo siya ng mga tinatawag niyang mga militanteng grupo niya, tulad po ng mga Hamas, Houthis, Hezbollah. Ayon sa balita, sinuportahan niya, inarmasan niya, ang kanilang adhikain, ang kanilang misyon, patayin ang Israel. Yun ang misyon ng grupong yan. At yan ay sinusuportahan ng Iran. Dahil ang Iran, talagang number one galit sa Israel, kalaban ng Israel. At ang Panginoon, alam ng Panginoon yan, kaya nga hahatulan siya ng Lord. At itong nangyari sa Iran ngayon, katuparan ito ng prophecy ng Lord sa Jeremiah. Pero bago yan, tuloy ko po ito. Kaya nga, sa huling panahon, ito ang mangyayaring digmaan itong Armageddon na ito. Ito ang tinatawag na Armageddon. Pag lumusob na ang maraming bansa sa Israel, magtitipon sila sa tinatawag na Valley of Megiddo. Kaya nga tinawag na Armageddon, ibig sabihin yun ang final battle in the Valley of Megiddo. Isang malaking digmaan yan. Diyan titipunin ng Antichrist ang lahat ng sundalo niya, kasama ang Russia at ang iba't ibang bansa, at doon nila lulusubin ang bansang Israel. At diyan din po bababa ang ating Panginoong Jesucristo para ipagtanggol ang kanyang bayan sa huling panahon. Dahil sa huling panahon, patatawarin ng Diyos ang Israel, alang-alang sa kanyang lingkod na si Abraham, ila David, patatawarin ng Diyos ang Israel, kahabagan niya, at ililigtas mula sa Antichrist. Kaya nga, hindi alam ng Israel ang naghihintay sa kanilang future, no? Yung future na, yung massacre na gagawin ng Antichrist sa kanila. Pero tayong nasa church, alam natin ang future ng bansang Israel. Dahil tayo po ang nirevealan ng Lord ng Revelation sa last days, hindi ang Israel. Walang alam ang Israel. Kaya nga sabi ng Lord nang tanungin ng mga apostoles ang Panginoon Jesucristo, nang mabuhay na siya sa mga patay, sa book of Acts chapter 1, nagtanong ang mga apostoles Sabi nila, Lord, wilt thou at this time restore the kingdom to Israel? Sabi ng mga apostol, ibabalik mo na ba ngayon ang kaharian ng Israel? Ngayong napako ka na sa krus, nabuhay ka ng maguli, ibabalik mo na ba ang kaharian ng Israel? Anong sagot ni Kristo? It is not for you, sabi niya, Israel. It is not for you to know the times and the season, sabi niya, which the Father has put in His own power. Ang linaw nung sinabi ng Panginoon Jesucristo, hindi para sa inyo mga Israelita, hindi para sa inyo na malaman nyo ang misteryong ito. Amen? Kaya nga hindi nila alam ang kanilang future Ang nakakaalam lang ang church. Sa panahon natin, alam natin ang future ng Israel. Ang future ng Israel ay talagang massacre, no? Martyrdom. Talagang papatayin sila ng Antichrist. 2/3, mga kapatid, grabe po. Pinakamalaking massacre yan na mangyayari sa kasaysayan. Sipin mo, more or less 40 million na mamamatay sa loob lang ng isang paglusob ng Antichrist.
Kaya nga, mga kapatid, malapit nang maganap po ito. Kasi itong nangyari ngayon sa Iran, ang Iran, alam natin lahat siya, ang Persia, babalikan natin ang prophecy ng Lord. Alam nating lahat ngayon na ang Iran halos natatalo na sa gyera. Binalita ng commander po ng Navy ng Amerika ang nangyari sa gyera, no, sa labanan. Nireport nila yung mga nasirang mga armas ng Iranian. Mga kapatid, wasak na ang kanilang mga pangdepensa. Yung kanilang missile launchers, pinasabog na ng Amerika at Israel. At ang kanilang leader, ang pinaka-ayatollah nila, o si Ali Khamenei, patay na po. Siya ang ayatollah ng Iran. Kaya mga kapatid, patay na rin ang kanyang mga ibang mga generals niya. Nung sila nagme-meeting sa isang building, di ba binomba sila ng Israel, namatay ang pinakahari ng pinaka-supreme leader ng Iran, pati na ang kanyang mga princess, ayon sa Biblia. Nakahula po ito, mga kapatid. Ito'y katuparan ng hula ng Diyos dito sa Jeremiah. Siguro maganda po, babasahin ko sa inyo, para hindi tayo matakot sa nangyayaring digmaang ito. Ito po'y fulfillment lamang po ng prophecy. Pero hindi pa po ito ang Armageddon, mga kapatid. Ulitin ko, hindi pa ito ang Armageddon. Hindi pa ito mauuwi sa tinatawag na nuclear war. Kasi ang nuclear war, yun po ang World War III. Tandaan niyo po, sa Bible, nakahula ang tatlong woe. Di ba? Nung lumilipad ang angel sa langit, sumisigaw siya ng tatlong woe. Woe! 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 Sabi niya, di ba? Sa aba ng daigdig. Ibig sabihin, dahil sa tatlong woe, kahabag-habag ang mundong ito, sabi ng anghel. Dahil sa darating na tatlong aba o tatlong woe. Ibig sabihin na tatlong woe na yan, tatlong world war, tatlong gyerang pandaigdig ang magaganap sa mundong ito bago maghari ang ating Panginoong Jesucristo sa lupang ito. Sabi ng angel, natapos na ang dalawang woe. Subalit sa aba ng daigdig na ito, dahil sa pangatlong woe na darating, yung pangatlo. Kasi yung pangatlong woe, yun na po ang end of the world. Yun ang nuclear war. Kaya nga, pag nagkaroon ng World War III, nuclear war yan, talagang wala na, hindi na pakikinabangan ng mundong ito. Mawawasak ito sa mga nuclear. Kaya mga kapatid, nakahula pong lahat yan. Ang mangyayari sa mundong ito, tapos na. Sinalita na ng Lord, nasa Bible na po, kaya pag ang Panginoon binigyan ka ng revelation sa nakasulat, malalaman mo ang mangyayari sa mundong ito. Kaya itong gyerang ito sa Iran, hindi pa po ito, huwag tayong matakot, mga anak ng Diyos, mga kapatid, hindi pa po ito end of the world. Hindi pa ito ang nuclear war. Pipigilin ng Lord yan, mga kapatid. Kaya pansinin nyo, hindi ba pinigil ng Lord ang China at ang Russia? Bakit hindi natuloy ang pagbibigay ni Xi Jinping sa Iran ng kanyang hypersonic missile na 4.9 ang bilis? Per hour po yon. Yung tinatawag niyang carrier killer. Iyon po, kahit aircraft carrier, kayang palubugin sa loob lang ng segundo. Napaka-powerful. Bakit hindi ginamit ng China yon? Ba't hindi binigay? Pinigil po ng Diyos. Bakit ang Russia hindi rin tumulong sa Iran? Alam ng Lord, lalaki ang gyera kapag tumulong ang Russia at ang Iran. Dahil nakahula sa Jeremiah na walang tutulong sa Iran kapag binagsak niya ang Iran. Pakinggan natin ang prophecy ito na natupad na sa Iran Israel-Iran war na ito. Ito po sa kasalukuyang gyera. Nakita nyo, bagsak ang Iran, patay ang kanyang mga leaders, wasak ang kanyang mga radar, kaya parang bulag na ang Iran.
Ang gumagana na lang na radar yung nando sa kanilang bunker. At malapit na ring maubos, malapit na ring makita ng Amerika at ng Israel. Kaya nga, inamin ng Iran, talo na sila sa giyera. Pakinggan po natin ang prophecy. Jeremiah chapter 49, Jeremiah 49, mula po dito sa verse 35. Thus saith the Lord of hosts, behold, sabi rito, I will break the bow of Elam, the chief of their might, sabi ng Panginoon. Nagprophecy ang Panginoong Diyos laban sa Iran. Ang Elam, ito po ang dating Persia. Yan ang pinagbulan ng Persia. Si Elam ay anak po, apo ni Noah, na siyang pinagbulan ng tribo ng mga Elamites. Nang sila'y lumakas, tinawag silang Persia. At nang lumaon po, ang Persia ay naging Iran. Pinalitan po ng mga Iranian ng Iran ang kanilang bansa na Persia. Sabi rito, sabi ng Panginoon kay Elam, aking babasagin ang busog ni Elam, the chief prince of their might, ang pinakasandigan ng kanilang kapangyarihan o kalakasan. Ang maliwanag ang sabi ng Panginoong Diyos, hula ito sa Jeremiah pa, aking babasagin ang busog ni Elam. Ano yung busog? Hindi ba yun ang bala ng pana? Noong unang panahon, kapag may gyera ang mga kaharian, ang pinaka-missile nila noon, puro pana. Mauuna yung mga pana, lilipad po, didilim ang langit sa mga pana. Para yung posisyon ng kaaway, masira yung posisyon nila, at pagkatapos ground force, lulusob na yung kanilang mga kabalyero, no? Yung kanilang mga horsemen at saka yung kanilang mga soldiers. Doon na sila mananalo sa digmaan. Kapag nung panahon ng digmaan ng yung ancient times, kapag marami kayong archers, lamang ka sa giyera. Lamang ka sa giyera kapag marami kang pana. Sabi ng Lord, babasagin ko ang pana ng Elam, ng Iran. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, hindi na pana mga nuclear, mga missile na. Mga missile na ang panlaban po ng mga bansa ngayon. Tulad ng Iran, nakaipon siya ng more or less, ewan ko tama yung figure na sinabi ng internet, more or less 2,000 to 3,000 na mga, ang naimbak niyang mga 1,000 plus na missiles, yung tinatawag na ICBM missiles. Napaka-powerful po niyan, yung tinatawag na intercontinental ballistic missiles. Kayang lumipad hanggang Israel, kayang lumipad hanggang Jordan, UAE, Kuwait, Dubai. Mga kapatid, ganun kalayo ang naabot po ng mga ICBM na mga missiles. Napakalalaki niya, napakalalakas. Kahit building, nawawasak po. Nakapag-ipon ng Iran ng ganyang napakaraming ICBM. Kaya nga, yan ang pinakabusog na tinutukoy ng Lord dito. Ngayon sabi ng Lord, babasagin ko ang kanyang busog. Tingnan niyo po, matalino ang Israel at ang Amerika, ginamit talaga ng Lord si Trump dito. Tingnan niyo, binomba nila ang mga missile launchers nila. Kaya hindi magamit ang marami pa nilang mga missiles, no? Mga ICBM. Kaya ngayon mga kapatid, malaya ang Israel at ang Amerika na bumobomba. Kahit anong oras bobombahin nila ang Iran, wala na, hindi na sila tinitira. Yung mga aeroplano nila, safe na. Talagang binagsak na ng Panginoon. Natupad ang hulang ito. Sabi niya, kaya ngayon ang mga radar nila, binomba na rin ng Amerika yung mga radar ng Iran, kaya nga bulag sila hindi na makita yung mga eroplanong dumarating, mga kapatid. Kaya yun, safe na yung mga eroplano, kaya binobomba sila, pinupulbos na sila.
Kaya ang sabi ng Lord, babasagin ko ang busog ng Elam. Paparusahan niya. Ito ang hatol ng Diyos. Bakit siya pinarurusahan ng Diyos? Grabe po ang Iran. Alam mo yung ayatollah pinatay, na pinatay ng Diyos, pinahintulutan niyang mamatay? Yan po ang number 1 kalaban ng mga Kristiyano sa Iran. Libo-libong Kristiyano ang pinapatay niya, mga kapatid. Nabalita niyo sa internet yung may 10,000 Kristiyanong pinatay ng Iran na nireport ni Trump. Tapos yung ibang pinatay pa niya, pati mga Muslim, marami na siyang pinatay na mga kumakalaban sa kanya. May libo-libo na raw. Mga kapatid, napakalaki ng kanyang krimen na ginawa sa Panginoong Diyos. Pero ang malaking pagkakamali niya, pinapapatay niya yung mga Kristiyano. Kasi ang Iran, gusto nang magreforma ng mga tao. Ayaw na nila sa Muslim. Marami nang naging Kristiyano sa Iran. Pero ang Ayatollah, napakabagsik, mga kapatid. Kinatatakutan. Kaya tingnan nyo, nung mabalita ng mga iba't ibang Iranians sa iba't ibang parte ng mundo na namatay na ang Ayatollah ng Iran, hindi ba nagsasayawan sila? Nagsasaya sila. Bakit? Kasi alam nila malaya na po sila sa mabagsik na Ayatollah o hari o supreme leader ng Iran. Ang nagsasaya yun, karamihan doon mga Kristiyano po yun. Mga kapatid, na binabawal ni Khamenei sa Iran. Ali Khamenei, itong kanilang supreme leader, na pinatay po ng Diyos sa isang bomba lang. Pakinggan natin muli. Sabi ng Lord, babasagin ko ang busog ni Elam. Sumunod na verse 36. And upon Elam will I bring the four winds from the four quarters of heaven, and will scatter them toward all those winds. And there shall be no nation whither the outcast of Elam shall not come. Maliwanag ang prophecy ng Panginoong Diyos. Sabi niya, magpapadala ko ng 4 na hangin mula sa heaven, sabi ng Lord. Ano ang winds? Anong nire-represent ng wind sa Bible? Ang wind po ay nagre-represent po sa giyera, war and stripes. Kaya pag nagpadala ang Diyos ng hangin, ibig sabihin, giyera yan, mga kapatid. Kaya nga tingnan nyo, nilusob siya ng Amerika at ng Israel. Di ba mga kapatid? At walang makakatulong sa kanya, sabi ng Lord. Amen. Walang tutulong sa kanya. For I will cause Elam to be dismayed before their enemies. Sapagkat, sabi niya, pahihintulutan ko na ang Iran ay mapahiya sa kanyang mga kaaway, and before them that seek their life. And I will bring evil upon them. O hindi ba evil yan? Wasak na wasak ang Iran. Lahat ng pinagmamalaki na lang building, bagsak, sumabog lahat. Mga kapatid, kawawa ang Iran. Bagsak na bagsak po ang bansang Iran. Mga kapatid. Pero may magandang balita ang Diyos. Itatayong muli ng Diyos yan. Dahil meron siyang plano sa last days, nakakampi pa yan sa Russia para lusubin ang Israel at gumanti sa panahon ng Armageddon o World War III. Mga kapatid, ang lahat ng prophecy ito magaganap po dahil salita po ng Diyos ito. Tuloy ko po. Sabi rito, I will bring evil upon them sa Iran. Even the fierce anger, saith the Lord, and I will send the sword after them till I have consumed them hanggang sa malipol ko silang lahat. Tingnan nyo? Mga kapatid, maliwanag itong prophecy. Magpapadala ko ng tabak, sabi ng Lord, giyera yan, kamatayan yan. Hanggang sa sila'y malipol ko, sabi ng Lord. Natupad ang prophecy ito sa
giyera po ngayon sa Iran. And I will set, pagkatapos doon, sabi ng Lord, I will set my throne in Elam. Ito ang maganda, no? And I will set my throne in Elam, and will destroy from thence the king and the princess of Elam, saith the Lord. Ang linaw, oh. At aking, sabi niyo, oh, napakalinaw nito, I will destroy from thence the king. O hindi ba dinestroy niya si Ayatollah, ang hari ng Elam? Pati ang kanyang mga princess, napatay lahat ng 49 habang nagmi-meeting sila sa gyera. Pinag-uusapan kung anong strategy ang gagawin. Pati mga top general niya, kasama niya, pati na po yung mga advisors niya, matatalinong tao niya, kasama niyang namatay sa pagpambobomba po ng Israel. Praise the Lord. Kaya nga mga kapatid, natupad ang prophecy ito. Pero ang good news, sabi ng Lord, at aking itatatag, I will set my throne in Elam. Amen. Sabi ng Lord, itatayo ko ang aking trono sa Elam. Kaya napakaganda nito sinabi ng Lord. Ang gyerang ito, matatapos pa po ito. At pagkatapos ng gyerang ito, ayon sa balita, itatayong muli ni Trump ang bagong gobyerno na hindi nalaban sa mga Kristiyano. Siguradong si Trump yan. Bibigyan niya ng proteksyon ng mga Kristiyano. O yung mga Kristiyano, parehas ang trato nyo, huwag niyong ipe-persecute ang mga Christians. Kaya yun ang ibig sabihin ng Lord. Itatatag ko ang aking trono sa Elam. Hindi na po papatayin ang mga Kristiyanong sumasamba. Hindi katulad ng panahon ng Ayatollah, pag nagsasamba ang mga Kristiyano na nagtatago sa ilalim ng mga underground. Nagtatago ang mga sumasamba sa Lord dahil pinapapatay ni Ayatollah. Ngayon sabi ng Lord, itatayo ko ang trono ko sa Iran. Hindi na nila papatay ng mga Kristiyanong magiging malayang bansa na. Parang itong Bahrain, no? Pwede ka nang sumamba anumang oras. Kaya nga mga kapatid, magkakaroon ng pagbabago. Kaya naniniwala ko, tatayong muli ang Iran. Itatayong muli ng Lord dahil ang mga Kristiyano, mag-rejoice sila ron. Maglilingkod sila sa Lord, magkakaroon ng, mga kapatid, revival yan. Kaya ang Lord pagpapalain niyang muli ang Iran dahil may plano pa siya sa last days. Ang Iran, ang kasamang number 1 kasama ng Russia, na lulusob muli sa Israel sa last days. At doon na sila talagang wawasakin ng Diyos sa Armageddon. Kaya mga kapatid, ganyan ang ginawa ng Lord sa Iran. Kayang laruin ng Diyos sa kamay ng Diyos ang isang bansa. Alam niyo ba ang Iran ay napakalaking ginampan ng papel sa kasaysayan ng Biblia? Itong nangyari sa sa bayan ng Diyos ng Old Testament. Ang Iran, alam nating lahat nagbulayan sa lipin ni Noah, nang si Noah po ay matapos na yung baha. Di ba? Sa baha, nagpadala ang Panginoong Diyos ng baha sa mundong ito at pinatay niya lahat ng taong nabubuhay sa lupa. Maliban lamang kay Noah, kanyang asawa, 3 niyang anak na lalaki at ang kanyang mga manugang. Bali, 8 kaluluwa lang po ang naligtas sa sa delubyo, no, sa baha na pinadala ng Diyos. Pagkatapos ng baha, dito nagsimulang dumaming muli ang tao. Ang pinagmulan, sila Noah, ang 3 niyang anak. Ayon sa Biblia, ang anak niya ay sila Ham, sila Shem, at Japhet. O Japhet. Si Shem ay nanganak po ayon sa Genesis chapter 10, na ipanganak ni Shem ang anak niyang si Madai o Madai, Tagalog, no? Si Madai, no? O Madai, na naging isang malaking tribo. Ito namang si Japhet, na ipanganak naman niya itong si Elam, na naging Iran.
bandang huli naging Persia at naging Iran. Mga Elamites. Nung dumami na po ang tribo ni Elam at ni Madai, nanirahan sila sa lupain ng Iran, no? Kapatagan, nanirahan po sila riyan at dumami yung kanilang tribo. Pero mas makapangyarihan itong si Madai o Madai. Talagang mas marami sila. Mas powerful. Nung una, mahina pa ang Elam noon eh. Pero, nang ipanganak po si Cyrus sa Elam, no? Si Cyrus, alam niyo ang kasaysayan ni King Cyrus. Nang ipanganak ang batang si Cyrus, doon po biglang lumaki ang Persia. Dahil sa makapangyarihang haring ito, matalino, talagang chosen ng Lord at anointed ng Diyos, ayon sa Biblia, si Cyrus ay biglang lumaki ang Elam at naging Persia. Nung makapangyarihan sila, naging Persia. Kaya ang media, kung titingnan mo, magkamag-anak sila kumbaga magpinsan nagsama sila, pinag-isa nila ang kanilang kaharian. Ang tribo ni Cyrus at ang tribo ng Media o Medes ay pinagsama nila, pinag-isa. Kaya naging Medo-Persian Kingdom. Naging malaki silang kaharian. At naging superpower nung panahon yon. Mananakop sila. Kaya nga makikita mo yung pinakita ng Panginoon na vision, pangitain kay Daniel, pinakita ng Lord ang Persia, ang Medo-Persia, na isang malaking oso na may 3 buto sa kanyang bibig. Di ba? Parang may kinakagat siyang 3 buto o ribs. Anong ibig sabihin nun? Yun po ang sasakupin niyang malalaking bansa. Doon lumakas ang Medo-Persia. Sinakop niya ang Lydia, napakalakas na bansa. Pagkatapos sinakop niya ang Egypt, napaka-superpower din ang Egypt. Pero dinaig ng Medo-Persia sa pangunguna ni Cyrus, mga kapatid. Kaya nga, naging superpower sila ng media, hanggang sa panghuli, ang pangatlong sinakop nila, kaya 3 buto yon, ang tinatawag na Babylonian Empire. Ang kaharian ni Nebuchadnezzar na tinayo niya, na nagwasak sa templo ng Jerusalem at sa Jerusalem. Yun talaga ang layunin ng Diyos kung bakit tinayo niya ang Medo-Persian Empire. Upang palayain ng Diyos ang kanyang bayan, ang Israel, na binihag po ng Babylonian Empire. Di ba 70 years sila sa Babylon? Nang sakupin ng Babylonian Empire ang Israel, mga kapatid, dinala niyang bihag ang mga lingkod ng Diyos doon, sila Daniel, sila itong mga Shadrach, Meshach, Abednego, lahat ng mga binuhay niya, dinala niya sa Babylon. At naging bihag sila sa loob ng 70 years. Kaya yung prophecy ng Lord, after 70 years, sabi ng Lord, ililigtas ko kayo. Ibabalik ko kayong muli sa inyong sariling bayan, Israel, sa inyong bansa. At ang plano ng Lord para mailigtas ang kanyang bayan, si Cyrus. Ang kanyang hinirang, pinalaki niya si Cyrus, pinalakas, kaya nga 3 malalaking bansa ang sinakop niya. Nang masakop niya ng Lydia, ang Egypt, lumakas na siya. Ang Medo-Persian Empire, doon niya na nilusob ang Babylonian Empire. Nung panahong yon, ang nagahari sa Babylonia, hindi na si Nebuchadnezzar. Patay na si Nebuchadnezzar noon. Apo niya na lang ang nagahari, si Belshazzar. Di ba mga kapatid? Di ba si Belshazzar nung nagiinuman sila sa templo? Sa yung mga ginamit na kanilang mga baso, yung mga kopa sa templo ng Israel. At habang nagiinuman sila ng kanyang mga, alam mo na, mga princess niya, mga mga kasamahan niya, nagmamayabang siya, at pinupuri nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Walang kapatawaran sa Diyos yun. Ginamit nila ang mga banal na mga bagay sa templo. At ang nangyari,
nakita niya yung kamay ng Diyos sumulat sa dingding. Di ba mga kapatid? Nakita niya yung kamay ng Diyos kulay puti, sumulat sa dingding. Nakita ni Belshazzar yan, si Haring Belshazzar, habang nagmamayabang siya, at nakasulat doon, ano yung sinulat ng Diyos? Mene, mene, tekel, uparsin. Nanginig sa takot si Belshazzar. Nanginginig daw yung dalawang tuhod niya. Nangangatog. Hindi nila maintindihan. Kaya tinawag nila si Propeta Daniel para mai-interpret itong mensahe ng Diyos kay Belshazzar o sa Babylon. Alam mo sabi ng Lord, in-interpret ni Daniel, sabi niya, dahil sumobra na siya, sabi niya, tinimbang ka ng Diyos at nakitang kulang ka. Kaya hinatulang ka na ng Panginoong Diyos at ang iyong kaharian ay mahati. Sabi ng Panginoon kay Belshazzar, at paghahatian niya ng Medes at ng Persia. Medo-Persia, yung Media at ang Persia. Kaya nga, doon po nagkatotoo yun, mga kapatid. At yung prophecy yun ng Lord, nagkatotoo dahil doon pinalusob ng Lord si King Cyrus. Ang Babylon, napakahirap lusubin dahil nakapaligid sa kanyang napakalaking ilog ng Euphrates. Kaya nga ang Babylon, napakahabang panahon naghari. Walang makatalo. Alam niyo kung bakit? Kasi meron silang ilog eh. Yung ilog, alam niyo yung awiting The River of Babylon, napaka makapangyarihang buog ng Babylon. Hindi malusob ng kaaway dahil may malaking ilog. Pero alam niyo ba na ang Panginoong Diyos nag-prophecy bago pa ipinanganak si Cyrus, si King Cyrus ng Persia, nag-prophecy ang Panginoon sa Isaiah, mga kapatid, kung ano ang gagawin ni Cyrus para matalo niya ang Babylon. Sabi ng Panginoon kay Cyrus, kailangan patuyuin ang ilog ng Euphrates River. Ang river pala of Babylon. Mga kapatid, dito mga kapatid, babasahin natin itong prophecy. Ito, dito ako namamangha sa Panginoon. Alam niyo ba na ako talagang dito ko nakikita ang grabing kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Isipin mo si Cyrus, hari ng Persia, Medo-Persian Empire. Hindi pa po ipinanganak 150 years pamahigit na taon. More than 150 years bago ipinanganak itong si Cyrus, sinalita na ng Diyos itong prophecy ito kay Propeta Isaiah. Ang sabi niya kay Cyrus, pati pangalan niya binanggit ng Diyos. Sabi ng Panginoon, chapter 45 ng Isaiah, hindi pa pinanganak dito si Cyrus. 150 years mahigit bago siya sinilang, bago siya naging hari. Thus saith the Lord to His anointed, sabi ng Panginoon. Thus saith the Lord to His anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden. Tignan nyo, pinangahawakan pala ng Diyos ang kamay ni right hand ni Cyrus. Kaya siya na mapagtagumpay sa gyera. To subdue nations before Him. And I will loose the loins of kings, and open before Him the two-leaved gates, and the gates shall not be shut. Sabi ng Lord. Ang linaw ng sinabi ng Panginoon kay Cyrus, sabi niya, itatayo niya si Cyrus, ang kanyang anointed. Tingnan nyo, hindi po alam ni Cyrus na siya ay anointed ng Diyos. Isa siyang hentil, pero anointed ng Diyos, gagamiting instrumento para palayain ang bansang Israel mula sa Babylonia, sa kanilang captivity. Whose right hand I have holden? Pinanghahawakan ko ang kanyang right hand, sabi ng Lord. Kaya si Cyrus naging makapangyarihang hari. Kaya
Dinaig niya pa ang media. Nung una, mas marami ang tribo ni Madai. Mas powerful sila. Pero nang ipanganak si Cyrus, ang sabi ng Biblia, nahigitan niya ang media o itong Medes. Sabi ng kaya natupad din ang prophecy ni Daniel sa ram. Di ba may nakita si Daniel? Nakita ko ang isang ram. Ano ba yung ram? Isang barakong lalaking tupa na may sungay. Nakita ko, ano siya, mabagsik, no? Makapangyarihan. May dalawang sungay. Ang isang sungay niya ay maliit, ngunit ang isa ay malaki, mataas. Bagamat ang mataas ay huling sumulpot, huling tumaas, pero mas naging makapangyarihan ng isang sungay. Anong tinutukoy ni Propeta Daniel doon? O Propeta sa vision niya? Yun po ang Medo-Persian. Ang Medo, naiwan ng Persian. Nung una, mas malaki, mas malakas ang Media, pero nang lumakas ang Persia sa pamumuno ni Cyrus, lumaki ang Persia. Naging makapangyarihan. Ang dalawang kingdom yan, ang Ram, na pinag-isa, Medo-Persian Empire, kingdom, ngunit ang isa mas mahaba ang sungay, ibig sabihin, mas makapangyarihan ng Persia, mga kapatid. Kaya maya-maya lumitaw ang isang kambing. Nung makita ni Daniel ito, sabi niya itong Persia, itong tupang lalaki na may dalawang sungay, ang isa'y mahaba, ang isa'y maikli, nananakop siya westward, eastward, northward. Sinasakop niya raw ang mga kaharian sa mundo. Kaya nga naging world power ito, naging tinatawag na world empire. Pangalawa sa apat na empire na itinayo ng Diyos sa mundo. Kasi apat lang po ang world Gentile kingdoms o empire na naghari sa buong mundo. Nauna, ang Babylonian Empire sa vision ni Nebuchadnezzar, di ba? Ito ang gintong ulo, mga kapatid. Tapos silver, yun ang Medo-Persian Empire. Pangatlo, Grecian, ang Greece. Grecian Empire o Grecian Kingdom na pangatlong naging emperador sa buong mundo o naghari sa buong mundo. At pang-apat po ang Roman Empire. Wala nang panglima dahil ang panglima, empire na po yan ni Jesus Christ. Ayon sa Bible, ang panglimang empire ay ang kaharian ni Jesus Christ. Naalala niyo yung vision ni Daniel? Ang batong maliit bumagsak doon sa malaking higanting rebulto ni Nebuchadnezzar. Maya-maya yung rebultong yon, yung apat na kingdoms na nawasak, nabasag at naging parang ipa at tinangay lang ng hangin. Ibig sabihin, pagbagsak ng bato galing sa langit, yun ang empire ni Jesus Christ. Yung batong yon, tumama sa lupa, nang bumagsak sa lupa, naging lumaki, na naging malaking bundok at pinuno ang buong mundo ng batong yon. At yun ang tinatawag na the kingdom of God, the kingdom of the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya nga, yun ang panglimang kingdom. Tapos natapos na yung fourth kingdom. Nandito na tayo sa tinatawag na Roman Empire age, no? Nandito tayo sa tinatawag na Toast States. Nasa panahon tayo ng 10 daliri. Di ba, mga kapatid? Kaya nga, malapit na talaga ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, dahil malapit na rin ang Armageddon, ang gerang nuklear, World War III, malapit na ang paghahari ni Jesus Christ sa mundong ito. Amen. Kaya ngayon, mga kapatid, tuloy ko itong balik tayo dito sa Isaiah. Sabi ng Panginoon kay Cyrus, siya'y aking anointed. Bakit itinayo ng Diyos si Cyrus? Sabi niya, upang itayong muli ang Jerusalem. Sabi niya rito. Wala na battery siguro ito. Sabi niya, para itayo ang Jerusalem. Tuloy ko po. Sabi ng Panginoon kay Cyrus, and I will go before you and make the crooked places straight. I will break in pieces the gates of brass and cut in sunder the bars of iron. Kaya si Cyrus, tinulungan ng Lord para masakop niya ang buong mundo. Kaya
ito ang tinuro ng Lord sa kanya, I will give you the treasures of darkness. Sabi niya, kaya nga pinayaman ng Lord si Cyrus. Pinayaman niya. Bakit? Meron siyang misyon na i-rebuild ang nasirang templo ng Diyos sa Israel. Siyang nagpondo kay Zerubbabel. Mga kapatid, ang governor po ng Israel, siyang nagpondo kay Zerubbabel para itayong muli ang nasirang buog ng Jerusalem, ng Israel, ganun din po ng templo ng Diyos. Dahil ang templong una, winasak ni Nebuchadnezzar. Na-rebuild po ang temple, no? Kaya ito ang sabi ng Lord, for Jacob my servant's sake, sabi niya, alang-alang sa aking lingkod na si Jacob, at alang-alang sa Israel, and Israel, mine elect, I have even called you by thy name. I have surnamed you, though thou hast not known me. Ang linaw, oh? Though thou hast not known me, sabi niya, binigyan kita ng pangalan kahit hindi mo ako kilala. I am the Lord, and there is none else, sabi ng Panginoon kay Cyrus. Amen. Kaya nga, ito pala ang layunin ng Lord. Kaya tinayo niya si Cyrus, pinayaman, mga kapatid, pinagpala, pinalakas, para may magligtas sa Israel at magtayo ng nasirang templo at muog ng Israel. Kaya nga sa panahon ni Nehemiah, mga kapatid, pinagtulong-tulungan nila yan. Amen. Kaya dito mga kapatid, ito pa, babasahin ko pa isang importanteng ano rito. Paano nasakop ni Cyrus ang Babylonia? May ilog yun. Hindi sila makapasok. Sabi ng Panginoon kay Cyrus, that saith to the deep, sabi ng Panginoon. Sabi niya, thus saith the Lord, the Redeemer, thy Redeemer. Sabi niya, no? Thus saith to the deep, be dry, and I will dry up the rivers, the river. Patutuyuin ko ang ilog, sabi ng Panginoon. That saith to Cyrus, sinabi ng Panginoon kay Cyrus, He is my shepherd, and shall perform all my pleasure. Even saying to Jerusalem, Thou shalt be built, and to the temple, thy foundation shall be laid. Ay, ang linaw, oh, pinakita rito ng Diyos ang magiging misyon ni Cyrus. Kaya naniniwala ako, nang ipinanganak na si Cyrus at siya'y ganap ng hari, nabasa niya ang Book of Isaiah. Kaya nakita niya ito na patutuyuin ng Diyos ang river. Nagkaroon siya ng idea kung paano mapapasok ang Babylonia at masakop. Kasi pag hindi ka nakapasok dyan, hindi mo masasakop. Ang ginawa niya, gumawa siya ng daan para ang ilog ng River of Babylon lumabas. Niraroute niya yung gumawa siya ng bagong dinivert niya yung daanan ng tubig. Humukay siya ng malalim na hukay para ang ilog ma-divert ang kanyang agos. Kaya natuyo ang paligid po ng kaharian ng Babylon at lumitaw ang mga lagusan papasok po sa loob ng kaharian. Kaya doon nasakop ni Cyrus at napabagsak niya ang Babylonia, mga kapatid. Kaya tinulungan siya ng Diyos. Kaya nga sabi ng Lord, bubuksan ko ang mga gate, sabi ng Lord. Nakita niya mga gate, hindi nakasara. Kaya mga kapatid, nakapasok ang army niya at natalo niya ang Babylonian Empire. Bumagsak ang kaharian ni Belshazzar o Nebuchadnezzar. Kaya mga kapatid, makikita natin dito ang kapangyarihan po ng Diyos. Makikita nyo rito yung mga bagay na hindi pa nangyari, sinabi na ng Diyos yung magaganap. Pati pangalan ni Cyrus, binanggit ng Lord. Kaya nung mga anak po itong nanay ni Cyrus, hindi nila alam, pumasok sa isip nila, ang ipapangalan natin sa anak natin ay Cyrus. Pero ang Panginoon din ang nagsabi sa kanila noon, nag-command sa kanila. Ganun ang Lord, kaya niyang laruin
ang isang kaharian, ang isang tao. Kaya kanyang, sabi nga ng Lord, katulad ng agos ng ilog, kaya kong dalhin ang puso ng tao kung saan ko ibig, sabi ng Lord. Dito pinakita ng Lord, ang Iran o Persia o Elam. Mga kapatid, ito po ay ginamit ng Lord nung una na maging kontrabida kay Abraham. Di ba? Hindi ba kinidnap ni Elam, ang Elamites, kinidnap nila si Lot? Nang lusubin ni Elam, ng Elamites, ang Sodoma at Gomora, nandun si Lot. Mga kapatid, kasamang binihag ng mga Elamites si Lot. Salamat sa Lord, 4 na kaharian sila. 4 na kingdom. Kaya natalo ang Sodoma at Gomora. Nasamsam lahat ng kayamanan. Nalaman ni Abraham, kaya bumuo siya ng koalisyon. May mga kaibigan siyang mga dato, mga hari, si Mamre at si Asner at Eglon. Yung mga kaibigan niyang mga dato, may mga kaharian ding maliliit. Tinulungan siya at nilusob nila at nirescue itong pamangkin niya. Nilusob nila itong si Chedar Lomer, ang hari ng Elam. Kaya nailigtas niya si Lot, mga kapatid. Ang naging papel dito ng Iran o Persia o Elam ay naging kontrabida kina Abraham. Pero sa panahon ng ni Cyrus, ang Elam po ay naging savior ng Israel. Ginamit siya ng Lord na maging kumbaga parang tagapagligtas ng bayang Israel sa pagkakabihag sa Babylonia. Kaya nga makikita mo rito ang kapangyarihan ng Diyos. Ginamit niyang kontrabida kay Abraham, ginamit niyang savior sa panahon po ni Zerubbabel, at ginawa pa siyang financier ng Lord nang i-finance niya ang pagtatayo sa templo at sa muog ng Jerusalem. Ang laking halaga po niyan. Ang balita ko nasa more or less $3 trillion. $3 trillion ang halaga ng isang templo, no? Ang templong tinayo ni Solomon. Pero pinrovide po yan ni Cyrus sa Israel. Kaya nga pinayaman ng Lord itong si Cyrus para gamitin sa bansang Israel, mga kapatid. Kaya makikita natin ang pamamaraan ng Diyos dito. At sa panahon po ng Armageddon, gagamitin uli ng Diyos ang Iran para maging kontrabida na naman sa Israel. Kaya makikita niyo po itong mga pangyayaring ito, parang nilaro ng Diyos ang Iran. Naging savior, naging kontrabida, at sa huling panahon, magiging kalaban uli ng bansang Israel. At doon na siya hahatulan po ng Panginoon. Pero, meron pong pasubali ang Lord. Pagkatapos ng lahat, sa pinakahuli, sabi ng Lord, ibabalik din ng Lord kay Elam itong biyayang ito. Pakinggan niyo po yung sinabi niya. Kaya, makikita niyo rito, ito pong plano ng Lord sa Iran, pagkatapos siyang hatulan sa tinatawag na Armageddon, mga kapatid, ibabalik niyang muli ang Iran. Sabi rito, makikita natin itong napakagandang may biyaya ang Lord. Sa huli, and it shall come to pass, Jeremiah 49, in the latter days, that I will bring again the captivity of Elam, saith the Lord. Yun po ang pagkatapos na niyang kastiguhin at parusahan ng Elam, sabi niya, ibabalik din siyang muli. Ibig sabihin, kahabagan din siya ng Diyos. Di ba yung mga bansa pagkatapos ng Armageddon, bubuksan niya yung pangunawa ng lahat ng bansa at kikilalanin na ng lahat si Jesus Christ bilang Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi rito, ang mga bansa sasamba sa Diyos once a year, pupunta sa Jerusalem
para sumamba sa hari ng mga hari. Kaya nga, darating ang panahon, ibabalik din ng Lord ang Iran. Mga kapatid, sa last station, pagkatapos na po ng Armageddon. Pero sa mangyayaring ito, sa nalalapit na Armageddon, ang Iran ang kasama ng Russia na lulusob sa Israel para doon sila ibagsak ng Diyos. Ezekiel chapter 39, doon sila mamamatay sa valley o sa bundok ng Israel. Itong si Gog, ang Russia, sa open field, sabi ng Lord, diyan ka babagsak at diyan ka ililibing. Kaya lahat daw ng tao roon, bibigyan daw ng parang mga landmark yon. Tatawagin itong Hamon Gog, kung saan inilibing si Gog, ang presidente ng Russia. Siyempre kasama yung lahat ng hari. Kaharian ng Elam, kaharian ng Iran, China o iba pang mga bansa, Turkey, at iba pa. Kaya mga kapatid, yun ang future nila. Yun ang kanilang kahihinatnan sa last days. Pero purihin ng Panginoon, tayo pong mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, kayong nasa church ng Panginoon, maganda po ang future na hinanda ng Diyos para sa atin. Ayon sa Biblia, at yun ang ating tatalakayin siguro sa susunod na meeting, alam natin ang future ng Israel. Trahedya, massacre, no? Tribulation period. Pero ang future ng church, kailangan malaman nyo rin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating lahat na tinawag niya ngayong panahon po ng biyaya. Kaya siguro okay na po ito, mga kapatid. Itong nangyayaring gyera sa Iran, isama natin sa prayer na wag na pong magtagal yung gyerang ito at nawa po sumuko na ang natitirang mga Iranians at itayo na po ang bagong gobyerno. Para sa ganon, hindi na po tumaas pasyado ang gasolina kasi ang epekto ng gyera, pagtaas ng gas. Kasi apektado yung mga, alam niyo na yung mga tanker na barko na dumadaan sa Hormuz. Balita ko sinarang Hormuz Strait. Kaya pag walang supply ng langis, halimbawa dumaan sila sa mas malayong ruta, tataas ang kanilang konsumo sa gasolina, kaya nga tataas ang per barrel. Kaya mga kapatid, may balita na baka umabot ng 90 pesos ang litro, wag pahintulutan ng Diyos yun, ipag-pray po natin. Walang imposible sa Panginoon. Kayang kontrolin ng Lord ang presyo, sapagat ito'y katuparan lang po ng hula ng Lord para parusahan ang Iran o Persia. Nakahula sa Jeremiah. Sabi niya, babasagin ko ang busog ng Elam, ng Iran, sabi ng Lord. Kaya mga kapatid, natupad na ang prophecy ito. Sabi niya, pati na ang kanyang hari, talagang wawasakin niya ang hari at ang kanyang mga princess. O hindi ba pinatay ang mga kasama ni Ayatollah, pati si Ayatollah? Natupad ang Jeremiah 49, mga kapatid. Totoo ang salita ng Diyos. Kaya ang gyerang ito, matatapos yan. At babalik sa dati ang kapayapaan at lalo pang gaganda ang ekonomiya. Naniniwala ako, bago dumating ang tribulation period, bago dumating ang World War III o Armageddon, magkakaroon muna, ayon sa Bible, magkakaroon ng pansamantalang kasaganaan ang mundo. Pansamantalang kasaganaan, kapayapaan, para may full blast natin ang pagpapalaganap sa mabuting balita. Yun ang plano ng Lord. Pag ang gospel na ipalaganap na harvest na ng Diyos ang lahat ng kanyang mga chosen people, mga kapatid, sabi ng Bible, doon na darating ang wakas. Pag natapos na ang gospel, kailangan mo nang may pangaral mo na ang true gospel, mga kapatid. Kaya yun po, naniniwala ko, gaganda pa ang ekonomiya sapagkat makakapagkrusada pa po tayo ng malalaking crusade, maraming mga krusada na matagumpay. Amen! Sapagkat itong last days, harvest time po ito. Nireveal ng Diyos sa akin, itong panahon natin ngayon, ang pinaka-the best na panahon ng pangangaral ng gospel. Nasa panahon na po tayo ng pag-harvest ng Diyos sa kanyang mga tupa. Itong nakaraang krusada, purihin ng Diyos, nagtagumpay ang Lord, marami po ang tumanggap sa Lord, at maraming hinarvest ang Panginoon.
nagpa-follow up kami ngayon. Kaya ni-encourage ko kayong lahat, magkrusada rin po kayo. Napakaganda. Kaya ang gospel kailangan maipalaganap natin, mga kapatid. Kaya yun po, maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless you all. Tayo po natin manalangin. Hallelujah, Jesus. Amang banal, salamat pong muli sa iyong mga revelations na sinyer sa gabing ito. Salamat po, pinaunawa mo sa amin ang nangyayaring digmaang ito sa Iran ay katuparan lang po ng iyong hula na babasagin mo ang busog ng Elam. Ngunit, siya'y muling ibabangon mo, Panginoon, para sa iyong layunin. Kaya Ama, dalayan ko po ang Iran na nawa po, tapusin niyo na po ang digmaang ito. Dalayan ko na sa madaling panahon maitatag ang bagong gobyerno ng Iran, Panginoon, na hindi laban sa mga Kristiyano o mga kapatid namin sa pananampalataya. Dalayan ko po na patuloy mong pangunahan si Trump at ang Israel, Lord, upang maitayong muli ang Iran at kahabagan mo sila. Ingatan mo po si Donald Trump sapagkat ginagamit mo siya para sa layuning ito. I-restore mo po ang Iran at dalayan ko po na ang Strait of Hormuz, huwag mong pahintulutang pakialaman ito ng China. Panginoon, alisin mo ang kanilang harang, Panginoon, ang pagharang nila sa Strait of Hormuz. Dalayan kong bumalik muli ang malayang paglalayag sa Strait of Hormuz upang hindi maapektuhan ang gasolina at ang presyo ng gas, Panginoon. Dinadalayan ko po na pakialaman mo ang digmaang ito, pakialaman mo ang Ukraine at Russia war, Lord. Pahintuin mo na rin ang gyera doon upang ang lahat ng bansa ay makabangon muli at Lord, ang ekonomiya ay makabangon din, Lord, sa lahat ng bansa. Alang-alang sa Ebanghelyo, sapagkat, Lord, kinakailangan ng gospel ay may palaganap muna bago dumating ang kaguluhan o gyera. Kaya, Ama, maraming salamat sa revelation binigay mo sa amin. Pinaunawa mo sa amin ang future ng Israel at ang napakagandang glorious future ng church, ng iyong church, Panginoon. Maraming salamat sa iyong dakilang biyaya na binigay po sa amin sapagkat hindi po kami karapat-dapat. Salamat sa iyong kabutihan sa bawat isa. Pagpalain mo ang aming mga kapatid na nakikinig at laging sumusubaybay sa programang ito. Patuloy mo silang, Lord, bahagi na ng kaalaman, karunungan na nagmumula sa iyo. At dalayan ko po, Panginoon, na magpadala ka pa ng maraming viewers na maliligtas, Panginoon, sa programang ito. Panginoon, walang imposible sa iyo. Lahat ng ito'y kaya mong gawin, Panginoon. At dalayan ko rin po ang tagumpay ng lahat ng iyong mga gawain sa isang linggong darating na ito, sapagkat alam mo, araw-araw may mga outstation, araw-araw may gawain. Lord, pagpalain mo po lahat ng gawain mo at patuloy kang magligtas ng marami pang kaluluwa. Pagpalain mo rin ang susunod na krusada na nalalapit na po dito sa San Fernando, Pampanga, Panginoon, sa isang barangay. Pagpalain mo ang nalalapit na barangay crusade upang marami rin po ang maligtas katulad ng nakaraang krusada. Salamat sa mga kaluluwang niligtas mo, Lord, na ngayon po ay uma-attend na sa iyong gawain. Sa pangalan ni Jesus, patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Patuloy mo kaming kahabagan at pagpalain, Lord God, sa material, sa financial, sa physical, at ganoon din po, higit sa lahat sa spiritual, Lord, at pananampalataya. Pagpalain mo lahat ng viewers namin, pagalingin mo lahat ng may sakit na nakikinig ngayon, lahat sila, Lord, iunat mo mapagpala mong kamay at abutin lahat ng nakikinig ng mga kapatid. Pagalingin mo po sila, Lord God. Hawakan mo sila, mahipuin ng mula ulo hanggang paa, tanggalin mo lahat ng karamdaman nila, lahat ng sakit sa kanilang mga organs sa katawan, pagalingin mo pong lahat. At palayain mo po silang lahat. In Jesus' name, be healed and receive your miracle healing right now. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless you. Magandang gabi po at maraming salamat. Thank you. Okay.